Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Joycem Dalire mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 7 bata na iligtas sa online child exploitation sa Taguig City. 5 oras na tensyon sa demolition sa Muntinlupa City, RMFB and CRPO nanindigan sa maximum tolerance. At empleyado ng lokal na pamahalaan na suspect arestado sa Pilar, Bohol. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. 7 menor de edad ang matagumpay na nailigtas ng Taguig City Police sa kinasang entrapment operation at rescue operation laban sa online child exploitation sa naturang lungsod. Ang report mula kay Patrolwoman Mary Tony Veva. Matagumpay na isagawa ng Taguig City Police Station ang isang entrapment at rescue operation noong September 3, 2025 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 suspect at pag-rescue sa 7 menor de edad na may edad 3 hanggang 17 taong gulang na biktima ng online sexual exploitation. Nagsimula ang operasyon matapos magsumbong ang isang estudyante sa kanyang guro tungkol sa pang-aabusong kanyang dinaranas. Sa agarang aksyon at pakikipag-ugnayan ng Women and Children Protection Desk, nakumpirma ang ilegal na gawain ng mga sospek sa mismong tirahan nila sa Barangay Calzada, Tipas, Taguig City. Nahuli sa operasyon ang mag-inang sina alias Hazel, 42 anyos at Joylyn, 19 anyos. Batay sa investigasyon, si alias Hazel mismo ang nagsasamantala sa kanyang sariling mga anak sa pamamagitan ng pamimilit sa kanila na gumawa ng malalaswang gawain at pagbebenta ng kanilang mga hubad na larawan at video online. 3 dito ay kanyang mga anak, 1 apo at 1 pamangkin. Ang mga menor de edad ay agad na isinalalim sa kustodiya ng City Social Welfare and Development Office upang mabigyan ng nararapat na proteksyon at interbensyon. Sasampahan ng mga sospek ng kasong paglabag sa Republic Act 9208 or Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Tony Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Umabot sa halos 5 oras ang naging tensyon sa isinagawang demolition operation sa Muntinlupa City, kung saan nanindigan ang Regional Mobile Force Battalion and CRPO sa pagpapatupad ng maximum tolerance.
Patrolwoman Renaling Tanggiak sa report. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Celso M. Rodriguez, ang Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, nagtalaga ng kapulisan sa KM22 West Service Road, Barangay Kupang, Muntinlupa City para magsilbing security coverage sa nakatakdang summary eviction of informal settler families at demolition of structures. Ngunit nauwi sa tensyon ang operasyon matapos magpaulan ng mga bote, bato at iba pang kagamitan ang ilang residente. Nagsunog din at nagtapon ng tear gas ang ilan sa kanila. Sa kabila nito na natiling mahinahon, disiplinado at matatag ang mga kapulisan. Mahigpit na ipinatupad ang maximum tolerance. Umabot ng mahigit 5 oras ang gulo bago tuluyang nakapasok ang demolition team sa tulong ng RMFB, NCRPO at Southern Police District na nagsilbing barricade at mediator upang maayos ang daloy ng operasyon. Sa kasawiang palad, 6 na pulis ang nagtamo ng minor injuries, habang 2 sa demolition team ang nagtamo ng major injuries. May ilan ding nagtamo ng mga minor injuries dahil sa mga bubog ng bote na ipinukol sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng mga insidente, matagumpay na naisakatuparan ang demolition. Paalala ng kapulisan sa mga ganitong insidente, ang kapulisan ay hindi kalaban, kundi sila ang nagsisilbing tagapamagitan at tulay upang hindi lumala at hindi magkaroon ng matinding kaguluhan sa magkabilang panig. Mula dito sa RMFB NCRPO, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Renaling Tanggiak, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tanggiak. Sa isang mahalagang hakbang tungo sa kapayapaan, isang dating taga-suporta ng CPG ang formal na nagbalik loob sa pamahalaan sa tulong ng mga kapulisan ng Police Regional Office 1. Nais niyang iwan ng gulo at magsimula ng bagong buhay. Police Master Sergeant Robert Abella Jr. sa balita. Opisyal na nagbalik loob sa gobyerno ang isang dating taga-suporta ng Communist Terrorist Group na kay LG Sandino matapos siyang formal na bumitaw sa grupo noong 7 ng Setyembre 2025. Kilala lamang siya sa pangalang alias J. Napag-alaman na nagdesisyon si alias J na bumalik sa panig ng batas dahil sa pagkadismaya at pagkawala ng direksyon sa kilusan. Nais niyang magkaroon ng payapa at normal na buhay kasama ang kanyang pamilya na hindi kayang maibigay ng grupo. Ang pagtitiwala niya sa programa ng gobyerno at sa tulong ng mga otoridad ang nagtulak sa kanya upang tuluyang talikuran ng nakaraan. Isinagawa ang pagbabalik loob ni alias J sa tulong ng 2nd Ilocos Sur PMFC, Santa Lucia Municipal Police Station, PIT Ilocos Sur RIU1 at PIU ISPPO. Bahagi ito ng whole of nation approach ng pamahalaan at alinsunod sa 7-point agenda ng Pro-1 na layong wakasan ng insurhensiya sa bansa. Bilang tulong, binigyan si alias J ng 500 pesos mula sa LCAC Fund. Ang pagbabalik loob ni alias J ay sumasailalim sa bagong Pilipinas, kung saan binibigyan ng pagkakataon ng mga naliligaw ng landas na magbagong buhay at makiisa sa pag-unlad ng bansa. Dahil ang kapulisan ng Pro-1 ay maaasahan, malalapitan ng pagkakatiwalaan, nagpapakita sila ng malasakit sa mga nagnanais na bumalik sa batas at nagbibigay ng pag-asa para sa isang mapayapa at maunlad na kinabukasan. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella Jr. Nasa kote ang 4 na drug suspect ng Pampanga PNP matapos makumpiskahan ng mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu at isang hindi lisensyadong baril sa lalawigan ng Pampanga. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jilly Peña. Mas pinaigting ng pulisya ng Pampanga ang kampanya laban sa ilegal na droga matapos ang magkakasunod na bypass operation sa lalawigan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 4 na drug suspects at pagkakakumpiska ng shabu na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 900,000 pesos pati na rin ang isang baril. Ikinasa ng pinagsanib na puwersa ng Magalang Municipal Police Station at Provincial Drug Enforcement Unit katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ng Region 3 ang isang intelligence-driven operation sa Barangay Santa Lucia, Magalang, Pampanga. Nahuli ang isang 24 anyos na lalaki na kinilalang isang high-value target at na-recover mula sa kanya ang tinatayang 54 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 367,200 pesos at isang caliber 38 revolver.
Nagsagawa naman ng isa pang bypass operation ang mga tauhan ng San Fernando City Police Station sa Barangay Malino, City of San Fernando, Pampanga. Isang high-value target kasama ang 2 pang drug suspects ang nadakip at nakumpiska ang tinatayang 80 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 544,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang mga suspect at mga nakumpiskang ebidensya habang inihahanda ang kasong kriminal na isasampa laban sa kanila. Patuloy ang mga kapulisan ng Pampanga sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Eugene M. Marcelo, Provincial Director, sa kanilang kampanya laban sa kriminalidad at iligal na droga para sa mas ligtas at mapayapang komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jilly Advincula Peña, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Peña. Walang kawala sa batas ang isang tricycle driver matapos itong madakip sa kinasang bypass operation sa Puerto Princesa City, Palawan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Desiree Padilla. Naaresto ng mga operatiba ng Puerto Princesa City Police Office Police Station 2 ang isang 22 anyos na tricycle driver sa sinagawang matagumpay na bypass operation sa Sitio Bukana, Barangay Iwahig, Puerto Princesa City, Palawan noong 5 ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect bilang isang binatang residente ng nasabing lugar na nahuli matapos bentahan ng isang pakete ng hinihinalang iligal na droga ang isang pusher buyer na operatiba ng pulisya. Ang operasyon ay maingat na ikinasa upang masiguro ang pagkakadakip sa kanya sa aktong transaksyon. Bukod sa nabentang pakete ng droga, na-recover din mula sa suspect ang isang coin purse na naglalaman ng 1,100 pesos na bypass money at 2 pakete ng hinihinalang shabu. Ang mga nakuhang ebidensya ay sinailalim na sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon sa presensya ng mga opisyal at saksi. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PPCPO PS2 ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinasagawa na rin ang masusing investigasyon upang matukoy ang pinagmumulan ng mga illegal na droga na kanilang binebenta. Samantala, pinuri ng pamunuan ng PPCPO ang kanilang mga tauhan sa matagumpay na operasyon at muling tiniyak sa publiko na hindi sila titigil sa pagsasagawa ng mas pinaigting na kampanya laban sa iligal na droga. Anila, nananatiling pangunahing layunin ng pulisya ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaligtasan ng bawat mamamayan sa lungsod ng Puerto Princesa. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Isang lalaki ang arestado ng mga otoridad matapos ang matagumpay na buy-bust operation na isinagawa ng mga tauhan ng PNP ng Pasig City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Mika May Bahiwag. Arestado ang isang lalaki na kilala sa alias Nono matapos ang matagumpay na buy-bust operation ng Station Drug Enforcement Unit ng Pasig City Police, 8 ng Setyembre taong kasalukuyan bandang alas 8 ng gabi. Nasamsam mula sa suspek ang 6 na pirasong heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 9 na gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 61,200 pesos. Bukod dito, na-recover din ang isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at isang plastic case. Dinala ang naarestong suspek sa SDEU office para sa kaukulang dokumentasyon at paghahain ng kaso para sa paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Mika May Bahiwag, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Mga ka-PNN, sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, tuluyan nang nakalabas sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Depression Tapa na dating kilala bilang Lani. Sa kasalukuyan, wala ng low pressure area o bagyo na namomonitor na posibleng mabuo sa loob ng ating bansa.
Pinapayuhan pa rin ang lahat na manatiling nakatutok sa mga susunod na abiso ng DOST Pag-asa para sa pinakamabagong update sa lagay ng panahon. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Arestado ng mga otoridad ang isang empleyado ng lokal na pamahalaan na itinuturing na sospek sa insidente ng pamamaril sa bayan ng Pilar, Bohol. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan ang bagsak ng isang LGU employee matapos itong maaresto ng Pilar PNP sa pamamaril nito sa dalawang biktima sa barangay Inaghuban, Pilar, Bohol nito lamang nakaraan. Ayon kay Police Lieutenant Rogelio A. Baluran, Deputy Chief of Police ng Pilar Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, bandang alas 6:30 ng gabi nang makatanggap ng tawag ukol sa pamamaril. Kaagad nirespondihan ng mga kapulisan ang insidente na nagresulta sa agarang pagkaaresto ng suspect na si Ruel at residente ng Purok 6 Inaghuban, Pilar, Bohol. Napag-alaman sa isinagawang investigasyon na ang sospek at ang dalawang biktima ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo na naging sanhi ng pagbunot at pamamaril ng sospek. Sinubukan pa umanong manlaban ng isang biktima gamit ang kanyang bolo na kung saan nagtamo ng sugat sa tiyan ng sospek. Kaagad isinugod sa pagamutan ng sospek at ang mga biktima na nagtamo ng sugat sa katawan at dibdib. Samantala, na-recover mula sa sospek ang 38 caliber na revolver, 3 bala at 3 empty shell. Mahaharap sa kasong frustrated homicide ang sospek. Sa makausano, gipaabot ni Police Colonel Banson sa tanang kapulisan, sa tanang mga kalungsuran, apil ang dakbayan sa Tabilaran, ang iyang kasing-kasing nga pasalamat for a job well done. Padayon mo sa inyong trabaho, padayon mo sa inyong pagpaningkamot, o padayon kita sa pagpangalagad sa katawhang bulanon aron panalipdan sila batok sa kriminalidad. Daghang salamat o mayong buntag. Ang kapulisan ng Pilar ay walang tigil sa pagsasagawa at pagpapaigting ng kampanya laban sa namang uri ng kriminalidad upang masiguro ang kaayusan sa kanilang nasasakupan dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor. Alagad na batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Nahuli na ng mga otoridad ang top 8 regional most wanted person na may kasong rape sa isinagawang operasyon sa Barangay Quezon Junior, Ormoc City. Magbabalita dyan si Patrolwoman Kimberly Flores. Ng mga otoridad ang nakatalagang top 8 regional most wanted person na may kasong rape sa Barangay Quezon Junior, Ormoc City. Bandang alas 10:35 ng tanghali nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Ormoc City Police Station 6 kasama ang City Intelligence Team Ormoc at Regional Intelligence Unit 8 sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong rape sa ilalim ng Article 266-A ng Revised Penal Code na walang inirekomendang piyansa. Ang akusado ay dinala sa Ormoc City Police Station 6 para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pambansang pulisya ay patuloy nakikilos laban sa mga taong lumalabag sa batas upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan at seguridad ng bawat mamamayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Sa layuning maghatid ng serbisyo at tulong sa mga mag-aaral, nakiisa ang Regional Mobile Force Battalion 6 sa isinagawang outreach program sa Kabunlawan Elementary School sa Lambunaw, Iloilo. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Ledilyn Bansagon. Sa kabila ng layo, hirap ng daan at masamang panahon, isang makulay at makabuluhang outreach program at children's party ang matagumpay na sinagawa sa Kabunlawan Elementary School, Barangay Kabunlawan, Lambunaw, Iloilo nito lamang 8 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay inisyatiba at pinangunahan ng Lingap Cares PH sa pamumuno ni Miss Lynn Montaliano Macatono at La Marines Restaurant,
na pagmamay-ari ni Edgar Catulin. Ito ay bahagi ng pagdiriwang ng kanilang ika-6 na anibersaryo ng Lingap Cares PH. Katuwang may higpit na pakikipag-ugnayan ng 602nd Company RMFB-6 sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Roy Compe, 602nd Company Commander at ng Regional Police Community Affairs and Development Unit 6. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa rin bilang pakikiisa ng kapulisan sa selebrasyon ng ika-31st Crime Prevention Week na naglalayong ipakita ang kanilang matatag na suporta at pagsusulong ng ligtas, mapayapa at maayos na pamayanan sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Tinatayang 60 mag-aaral ng Kabunlawan Elementary School mula grade 1 hanggang grade 6 ang naging benepisyaryo ng programa. Layunin ng aktibidad na ito ay maghatid ng hindi lamang kasiyahan, kundi pati rin suporta at inspirasyon sa mga kabataan. Sa pamamagitan nito, higit pang pinaigting ang malasakit ng pamayanan, pribadong sektor at kapulisan upang matiyak ang kapakanan at kinabukasan ng mga mag-aaral. Hello, good afternoon po. Ako po si Miss Lynn Carlos from Manila and Tacloban City. Ako po ang founder ng Lingap Cares PH. Marami kaming mga volunteers. We're here, conduct ng outreach program dito sa may Lambuno Elementary School. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga tumulong kay Sir Edgar ng Lamarings at saka po dun sa mga men in uniform na nakasama namin. Sa lahat ng makasama kong volunteers from Manila, maraming salamat. Ang aim ng group namin, ng volunteerism namin is to give yung social responsibility namin sa community. Sa pamamagitan nito, kahit papano, yung group namin na Lingap Cares PH ay nakakatulong dun sa mga bata na alam namin kailangan ng tulong. Na-overwhelm ako yung hospitality ng mga Ilonggos. Sobra-sobra. Maraming salamat po sa inyong lahat. Walang layo ng lugar o hirap ng daan ang makakahadlang sa kanilang taus-pusong hangarin na ipaabot ng tulong at kasiyahan para sa mga bata ng Kabunlawan Elementary School. Kasama-samang pagkilos na ipapakita ng malasakit at pagkakaisa ang tunay na susi sa pagpapatatag ng mas maliwanag na kinabukasan para sa kabataan. Isang masiglang programa, tampok ang mga palaro at nakakaaliw na magic show mula kay Mr. Masimoy Malaya na siya'y nagpasaya at nagbigay aliw sa mga bata. Makikita ang tuwa at kislap sa mga mata ng mga mag-aaral. Pagkatapos nito ay sinagawa ang feeding program kung saan sabay-sabay na pinagsaluhan ng mga bata ang masarap at masustansyang pagkain habang nagkakasama-sama sila sa masayang kainan na nagpatibay ng kanilang samahan at nagdulot ng dagdag na sigla at ngiti sa kanilang mga mukha. Bilang huling bahagi ng aktibidad, mas lalong nalagdagan ng saya at pananabik ng mga mag-aaral na ipamahagi sa kanila ang mga handog na regalong school supplies at bigas na nagsilbing mahalagang tulong para sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na pangangailangan. Nagtapos ang programa na puno ng kasiyahan, ngiti at pasasalamat mula sa estudyante, kanilang mga magulang, guro, barangay officials at lahat na naging katuwang sa pagsasakatuparan ng aktibidad. Bilang bahagi ng pagkilala at taus-pusong pasasalamat, nagbigay rin ng sertipiko ang paralan sa mga dumalo at naging katuwang sa programa. Tanda ng kanilang pagpapahalaga sa ipanamalas na malasakit at suporta para sa mga kabataan. Ako gali si Iba Perhis, Barangay Kagawad sang Barangay Kabunlawan. Ako nagapasalamat sa inyong tanan na binagid sa Lingap Care PH, Lamarings PH, 62nd Company RMFB6, 62nd Advisory Council and RP Rado 6. Ang matagumpay na pagtitipon na ito ay patunay na sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagtutulungan, mas magiging makabuluhan ang mga programa para sa kapakanan ng kabataan at pagpapatibay ng mas ligtas at mas maunlad na pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledelyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Matagumpay na naaresto ng mga otoridad ang top 9 regional most wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa ikinasang operasyon sa lungsod ng Davao. Patrolwoman Reyna Rose Discipolo sa report. Ito ng mga otoridad ang isang itinuturing na top 9 most wanted person sa rehiyon na kinalala na si alias Rolando, 32 anyos, at residente ng Port Santo Niño, Barangay Leon Garcia, Davao City.
Ang operasyon ay sinagawa bandang alas 11 ng umaga noong Setyembre 8 taong kasalukuyan sa mismong tirahan ng akusado. Pinagsanib puwersa ng tracker team ng Santa Ana Police Station, CIDG Davao City Field Unit at Regional Intelligence Division 11 ang naglunsad ng operasyon para isilbi ang warrant of arrest laban sa suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na walang inilaang piyansa. Sa ngayon, nasa kustudiya na si Rolando ng Santa Ana Police Station upang harapin ang mga kasong isampa laban sa kanya at isailalim sa kaukulang proseso ng batas. Ang matagumpay na pag-aresto kay Rolando ay nagpapakita na patuloy na determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa kriminalidad. Magsilbi itong paalala na ang batas ay umiiral at walang sinuman ang makakaiwas sa hustisya. Dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Reyna Rose Disipulo, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Disipulo. Arestado ang isang 33 anyos na lalaki matapos mahulihan ng smuggled na sigarilyo sa checkpoint operation ng Glan Municipal Police Station sa Sarangani Province. Nakatutok dyan si Patrolwoman Rezalie Umalay. Arestado ang isang 33 anyos na lalaki matapos mahulihan ng smuggled na sigarilyo sa checkpoint operation ng Glan Municipal Police Station at First Sarangani PMFC bandang alas 11:30 ng umaga, Setyembre taong kasalukuyan sa Barangay Baliton, Glan, Sarangani Province. Kinilala ang suspect na si alias Madi, residente ng Barangay Burias na minamaneho ang isang motorsiklo nang harangin para sa karaniwang inspeksyon. Nasamsam mula sa kanyang bag ang 20 rims ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 17,000 pesos. Nabigo siyang magpakita ng kaukulang dokumento kaya't agad siyang inaresto. Muling pinatunayan ng kapulisan ng Glan at buong Police Regional Office 12 ang kanilang mahigpit na kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na gawain, partikular na ang smuggling na sumisira sa lokal na ekonomiya at nagdudulot ng panganib sa kaligtasan at kaayusan ng komunidad. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rezalie Umalay, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 400,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu at naaresto ang 2 high-value target sa isinagawang buy-bust operation sa lungsod ng Butuan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman K. Francisco. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 476,000 pesos na halaga na hinihinalang shabu mula sa 2 hinihinalang high-value target sa illegal na droga sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Police Regional Office 13 sa Barangay Masaw, Butuan City, bandang alas 4:40 ng madaling araw nito lamang Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Jepoy, residente ng Barangay San Ignacio, at Toto, residente ng Barangay Bancasi, kapwa mula sa lungsod ng Butuan. Ang operasyon ay isinagawa sa pangunguna ng Regional Intelligence Division 13, Regional Drug Enforcement Unit 13, Regional Special Operations Unit 13, Butuan City Drug Enforcement Unit at Butuan City Police Station 3 sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency 13. Nasamsam mula sa 2 suspect ang humigit kumulang 70 na gramo na hinihinalang shabu, buy-bust money, isang arms core caliber .45 na baril at iba't ibang drug paraphernalia. Ang mga nahuli ay kasalukuyang nasa kustudiya ng RDEU 13 at nakatadang sampahan ng mga kaso sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act. Ayon kay Police Brigadier General Marshal Mariano P. Maestrado IV, Regional Director ng Police Regional Office 13, ang tagumpay na ito ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng Pro 13 laban sa iligal na droga at kriminalidad sa rehiyon ng Caraga. Mula rito sa rehiyon ng Caraga, ako yung PNN correspondent, Patrolwoman K. Francisco, alagad ng batas, tagataguyod balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Francisco. Pinangunahan ng Philippine National Police, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at Commission on Elections ang matagumpay na Peace Covenant signing sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang balita mula kay Patrolwoman Veronica Lagi.
Pinangunahan ng PNP, AFP at COMELEC ang isinagawang Peace Covenant signing bilang paghahanda sa BARM parliamentary elections na ginanap sa Carmen, North Cotabato nito lamang buwan ng Setyembre taong kasalukuyan. Dumalo rin sa aktibidad ang mga tumatakbong kandidato para sa lokal na posisyon, mga leader ng komunidad at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor ng naturang lugar. Naging pangunahing bahagi sa Peace Covenant ang pangako ng mga kandidato na panatilihin ang kapayapaan, igalang ang resulta ng eleksyon at iiwas sa paggamit ng karahasan o pananakot laban sa kanilang mga kalaban sa politika. Ang naturang aktibidad ay naglalayong maitaguyod ang mapayapa at maayos na halalan sa darating na eleksyon sa rehiyon. Ipinapakita nito na ang buong dedikasyon ng PROBAR, katuwang ang mga stakeholders at komunidad na matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na halalan sa rehiyon ng Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. Patuloy ang pagpapalakas ng ugnayan ng pulisya at pamayanan matapos magsagawa ng Community Outreach Program ang PNP Highway Patrol Group sa probinsya ng Sultan Kudarat. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Mark Roland Feliciano. Malasakit yan ang tampok ng HPG Region 12 sa isinagawang Community Outreach Program sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga damit na magagamit ng mga residente sa Purok Riverside sa Barangay Calawag, Isulan, Sultan Kudarat na pinangunahan ng mga tauhan ng Provincial Highway Patrol Team Sultan Kudarat sa pangunguna ng kanilang Provincial Officer na si Police Major James S. Baugbog sa tulong at suporta ng pamunuan ng nasabing barangay sa pamumuno ng Barangay Administrator na si Mr. Rani Arosa nitong nakarang araw. Ang outreach program na aming ginawa ay bahagi ng aming layunin na makiisa at makipag-ugnayan sa komunidad dito sa Calawag 2, Isulan, Sultan Kudarat. Sa pamamagitan ng simpleng pamimigay ng used clothes ay nais naming maipadama ang malasakit at pagmamahal ng kapulisan sa ating mga kababayan. Hindi lamang po kami naririto upang magpanatili ng kaayusan at kaligtasan ng ating kakalsadahan. Higit pa riyan, naririto rin kami upang tumulong at makibahagi sa mga hamon ng pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Naririto po ang inyong Highway Patrol Group Sultan Kudarat upang makiisa, makipagkapwa at makipagtulungan para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Nag-umapaw ang pasasalamat at kasiyahan ng ating mga kababayan dahil sa hatid na tulong mula sa ating mga kapulisan. Naging matagumpay nga ang nasabing outreach program na baon ng biyaya na may ngiti na dala ng HPG. Madamo nga salamat, Sultan Kudarat Highway Patrol. Ang makapagbigay ng ngiti at kasiyahan sa ating kapwa ay bagay na di matutumbasan ng kahit anumang material na bagay. Ito'y patunay na sa pamamagitan ng pagtutulungan at pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa ay masisigurado natin ang kapayapaan at kaayusan at mas matibay na ugnayan ng kapulisan sa komunidad na patuloy na magbibigay ng serbisyong may puso at malasakit dahil dito sa ating bagong Pilipinas. Ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampi nyo sa kalsada, ako po si Patrolman Mark Roland Feliciano para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Feliciano. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Malencia Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Reyna Joy Semdalire mula sa Southern Police District. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.